Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, body count ng babae. Nakakamatay ba? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill ako 10 toes down. Okay mga bro, you know what it is. Lahat ng perfumes natin, sa dating scene, sa trabaho mo, sa self-improvement mo pare, I'm happy to tell you na marami pa tayong stock. Okay? But, sa TikTok shop na lang tayo ngayon. Wala na tayo sa Shopee. Alright? Bakit? Search na lang pare. No? Ayaw ko na pag-usapan yan. Basta yun na yun. Merong isang tropa na nag-chat sa atin. Alright? So, meron kayong mga issue na gusto nyo marinig ang opinion ko. Go ahead. I-chat nyo ako sa Facebook ko. Alright? Master, pumatol ako sa 5 yung body count. Okay? Mag 4 months na kami. Hindi ako magkaroon ng peace of mind. Okay? So, alam niya na kagad bro ha. Okay? Alam niya na kagad na 5 yung body count nung babae. Take note of that ha. So, master, pumatol ako sa 5 yung body count. Mag 4 months na kami. Hindi ako magkaroon ng peace of mind. No? Bakit kaya? Like, natatapakan yung pagkalalaki ko, pride ko. Sabi ng isip ko, ba't ka papatol sa low value woman? Wow, grabe ka naman pre. Ang bilis naman ng low value woman mo bro. Okay, magsistick tayo sa opinion ko about body count. No? Malaking indikasyon na magiging toxic yung babae, okay? Yung babae sa relasyon sa taas ng body count niya. Because yung heartbreaks niya, trust issues niya, traumas niya na nakuha doon sa mga past relationship niya, ang sasalo nun, ang tatanggap ng ugali na yon ay yung next na magiging ka-relationship niya. Pero, nangyayari lang to sa mataas yung body count. Okay? Pag mga 2 relationship, 3 relationship, okay lang yun, normal. Okay? Pero itong 5 medyo mataas na to eh. Lalong-lalo na siguro pagka bata-bata pa 20s, tapos 5 na yung body count niya. Medyo red flag na siya kung tutusin. Okay? Magsistick tayo dun. Okay? Magsistick tayo dun. Pinagtatanggol ko yung partner ko sa isip ko din na mahal ko siya kasi. Kaso, lagi ko talagang naiisip mga lalaki bago ako na kumana sa kanya. Okay? Sarap ng tulog ng mga yon. Tapos ako pinagloloko ko sarili ko. Parang biatch talaga labas ko, Sir Josh. Para bagang mas lalaki pa sila sa akin. Binaboy lang nila yung minahal ko ngayon. And nagtatanong sa partner ko, bakit ayaw ko daw kainin? E di parang sumubo ako. So, nagtatanong daw yung partner niya, yung babae, kung bakit daw ayaw kainin. Siguro yung kinakain, ang kain na ibig sabihin ni tropa dito ay yung puday, no? Sabi naman ni tropa, di parang sumubo ng etits nun. Kaso, nagpaplano siya makipagkasalan. Date to marry na daw eh. Pero alam ko sa sarili ko na hindi to pangkasalan. Tanging naiisip ko para makatakas dito dahil ayoko makipaghiwalay. Baka masaktan ko siya at some point, mahal ko din eh, grabe din magmahal. Alam mo pare, medyo nababad trip na ako sa'yo eh, no? Kasi una pa lang pre, alam mo na pala. No? Alam mo naman pala yung pinasok mo. Alam mo naman pala na 5 yung body count niya, which is para sa'yo, kasi nagkakaproblema ka na yan. Dami mo nang naiisip dahil sa 5 body count niya. No? So, para sa'yo pala, kumbaga sukdulan na yung 5 body count, bakit nandito ka in the first place? Alam mo naman palang 5 yung body count niya, bakit tumagal kayo ng 4 months? Dito ako nagkakaroon ng problema sa inyo mga bro. Okay? Yung alam nyo na yung, laging ito yung kinainisan ko eh. Ito yung kinainisan ko sa isang tao bro. Yung papasok sa isang relasyon, alam naman lahat. Pero mag-iinaso pagka napasubo na. From the get-go, from the start, alam mo na yung 5 yung body count.
bakit nandyan ka pala? Alam mo pala yung konsepto ng body count sa babae. Bakit parang nandito ka pa, pinahihirapan mo pa yung sarili mo? Bakit di ka makipaghiwalay, pre? Dito ngayon lumalabas na may pagka-insecure ka, pare. Kasi para sa akin, no, isa sa mga karakteristik ng pagiging insecure, meron kang standard, meron kang preference, pero hindi ka makapag-stick doon, no? Wala kang matibay na prinsipyo doon sa standards mo, binabali mo kasi susupot-supot ka. Hindi mo kayang panindigan yung preference mo. Dito nagiging insecure ang labas mo, pare. Kasi kung confident ka talaga, no? Yan talaga yung prinsipyo mo, ayoko na mataas ang body count para hindi toxic ang relationship. Nalaman mo palang na 5 yung body count nun, hindi mo na tinuloy yung relasyon na yan, pre. Diba? Sino ngayon ang confident tignan? Yung nag-stick doon sa preference niya, hindi niya talaga pinatulan yung babae? O, yung nandun sa babae, tapos nung nandun na sa babae, kung ano-ano naman yung pinag-iisip. Apektado, alam mo naman pala. Bakit ka nandyan? Mas insecure yun, bro. So, medyo nasusuputan ako sa'yo dito, pre. Sa totoo lang, hindi kasalanan ng babae to. Yan na, ayaw daw niya makipag-iwalay, baka masaktan ko siya at some point. Mahal ko din eh. Grabe din magmahal. Okay naman pala yung babae. Dahil sa ganung rason, hinihiling ko na sana magloko siya, palitan niya ako. Meron mo? Iniintay niya pa yung babae magkamali. Di ba? Para bounce na ako agad. No talk, no look back. Hingi ako ng advisor Josh, pahide na lang ng identity ko. Di mo? Supot. Lalong napatunayan yung supot, pre. Biruin mo may preference ka, pero nandun ka na, napasubo ka na, ayaw mong panindigan, gusto mo yung babae pa yung magkamali para sa'yo. Sa'yo na galing mismo, pre, na mahal ka naman pala nung babae. Wala ka namang sinabi na toxic yung babae. Grabe pa nga magmahal, sabi mo. Kasi bro, yes, body count ng babae matters, no? Para meron kayong may red flag indication, para malaman ninyo kung worth it ba to na ka-relationship, toxic ba? Kasi you have to take note, ano bang nadadala ng body count, na maraming body count ng isang babae? Di ba sabi nga natin, toxic, traumas, heartbreak, trust issues, ikaw ang sasalo niyan. Now, nung naging ka-relationship mo na, may red flag na, so medyo ilag ka na ng konti, pero pinagbigyan mo. Tingnan natin. Pero okay naman palang ka-relationship. Ano problema dun? So minsan may hindi naman tayo black and white dito, mga pare. Minsan meron tayong mga exemption to the rule, lalo na pagka okay naman yung babae, ride or die, kahit mataas yung body count niya. Now, ito naman, kung pumasok ka na doon sa babae, pinatulan mo na yung babae mataas ang body count. Pero kung hindi mo talaga trip, alam mo na agad sa umpisa pa lang, huwag mo nang pasukin. Diba? Kung alam mo naman na para kang mababaliw dyan. Katulad nung ito si tropa, parang nababaliw na. Para ang babae na sinagot yung broke na lalaki tapos magtataka, bakit hindi niya ako nililibre, hindi siya nagpo-provide. Putangin na. Sinagot mo broke na lalaki, para ang ganun, pre. 'Di ba? Tutungaks-tungaks. So wala akong nakitang kasalanan ng babae rito. Unang-una, alam mo naman sa umpisa, pero ikaw pa rin itong nag-pursue, tapos ayaw mo makipag-iwalay kasi natatakot ka. Kasalanan mo na to, pre. Diba? Walang kasalanan yung babae rito. Actually, nasasayang din yung oras ng babae sa'yo. Wala ka sanang problema ngayon. Diba? Wala ka sanang problema ngayon kung nag-stick ka dun sa preference mo, naging confident ka dun sa preference mo, na nalaman mong 5 body count niya, hindi mo na tinuloy. Diba? Wala ka sanang problema ngayon. May iskinitang madilim na nga, na puro may tambay na nagiinuman dun, pumasok ka pa. Pag nagulpi ka ron, sino may kasalanan? Ikaw. Diba? Kung ano yung preference ninyo, mag-stick kayo dun. Para walang sisihan. Okay, walang sisihan, bandang uli. Right? Maging lalaki tayo sa mga desisyon natin, mga pre. Okay? Maging lalaki tayo. Kung ayaw mo nang mataas ang body count, huwag kang
pumatol sa mataas na body count. Kung ayaw mo ng single mom, huwag kang pumatol sa single mom. Ever. Kasi, ang pangit nun eh. Ang supot nun, pre. Ayaw mo ng single mom. Okay, sige. Ako ng single mom. Tapos may lumapit na single mom. Pinatulan mo. Tumagal na yung relationship nyo. 3 months. Tapos sasabihin mo, ayoko na nito. Merong yung bata, hindi ako mahal. Ayoko nito kasi may connection pa rin sila ng tatay nung anak. Putangin na, yun nga yung red flags ng single mo. Bet nandyan ka. Pero pinasok mo pa rin, di ba? Ang pangit. So, stick with your preference para walang sisihan. Mas confident ka. Right? So, yun ang lesson dito, bro. Right? So, leave a comment down below, pare. Ano masasabi ninyo? This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.